Ang lalaking ito ay paulit-ulit na sinusuntok sa bibig ngunit walang reaksyon. Nanatili siyang tahimik at walang emosyon sa mundong ito kung saan ang pera ang siyang nasusunod. Si Park Ha-nun, ang bida, ay mayroong maluwalhating nakaraan, nakipag-away kay Kim Chu, ang leader ng sikat na high school gang na niya. Nang akala niyang nanalo na siya, kinasuhan siya ng NIA at natalo siya dahil sa manipulasyon ng ebidensya. Bilang bayad sa settlement, kinailangan ng kanyang ama na ipagbili ang evil na pinaghirapan niyang ipundar buong buhay niya. Pero hindi siya sinisi ng kanyang ama. Simula noon, ipinangako ni Park Ha-nun na hindi na siya makikipag-away dahil napagtanto niya na kung walang pera, ang panalo ay parang talo rin. Mula noon, namuhay siya ng mapagpakumbaba sa paaralan, ngunit dahil dito, ang mga walang kwentang tao ay nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa ulo niya. Ang pinakatanyag ay ang nagpapanggap na direktor na si Choi. Yumaman siya kaya ginamit niya ang pera para pahirapan ang bida. Pangit man ang lalaking ito, mayaman naman siya kaya maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Ang direktor na si Choi sa paaralan ay walang kinatatakutan dahil naniniwala siyang napasuhulan na niya ang lahat. Kaya naman malaya niyang sinuntok ang mukha ni Park Ha-nun. Pag-uwi ni Park Ha-nun mula sa paaralan, pinasok siya sa eskinita ng ilang mga tambay na may pera at pinagsasapakan. Dito, nanatili siyang walang imik habang sinasaktan siya. Sinipa pa siya ng isa at paulit-ulit na pinaghahampas ng batuta sa ulo. Pagkatapos mapagod, itinapon nila ang batuta at umalis. May isang lalaking nakasaksi sa lahat ng ito. Hindi niya maintindihan kaya umupo siya sa tabi ni Park Ha-nun at tinanong kung gusto ba niyang tumanggap ng pera bilang kabayaran o kung natatakot siyang magbayad, kaya kahit muntik na siyang mamatay ay hindi siya lumaban. Nagbuhos ng pera ang lalaking nakaginto ang buhok mula sa kanyang bag at sinabi sa kanya na kahit anong law firm ang bayaran niya, sobra pa rin ito. Kung wala siyang balak magdemanda, pwede niyang bugbugin ang mga ito at gamitin ang pera bilang kabayaran. Nagtatakang tiningnan ni Park Ha-nun ang lalaking nakaginto ang buhok at tinanong kung sino siya. Sumagot ang lalaking nakaginto ang buhok, "Ako ang taong gustong baliin ang leeg ni Kim Chu." Nanahimik si Park Ha-nun. Tumayo siya mula sa lupa at sinuntok ang mukha ng tatlong buli na sumakit sa kanya kanina. Pagkatapos bumagsak ang mga ito, sumunod si Park Ha-nun sa lalaking nakaginto ang buhok. Nag-usat sila sa isang silid sa mataas na palapag. Inilahad ng lalaking nakaginto ang buhok ang kanyang cellphone at ipinakilala ang kanyang sarili bilang direktor ng OG Ozuno Group, ang pinakabatang tycoon sa South Korea, na ang bawat sipon ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Nagpatuloy ang lalaking nakaginto ang buhok. Ang kinainisan niyang si Kim Chu ay nabubuhay ngayon sa isang buhay ng karangyaan, malawak ang koneksyon at isang profesional na gamer. Ang lakas ng kanyang hitsura at kakayahan. Siya ang pinakamaningning na gamer sa Korea. Nakakagalit. Ngayon, tinitipon pa ni Kim Chu ang mga bata at gumagawa ng mga walang kwentang bagay sa pamamagitan ng pagpapasindak sa mga gumagawa sa kanya ng masama at ginagawang mga tanga. Para kay Unguha Kim Chu, walang mahirap sa lipunang ito, ngunit ayaw niya ng ganito kadali. Ang gusto niya ay gawin ang marumi at kasuklam-suklam na paraan nila, yapakan ang buong buhay nila. Sinabi ni Ozuno na pagdating sa mga kinakailangang gastos na may kaugnayan sa paghuli kay Kim Chu o ang mga gastos para sa buhay ni Park Ha-nun, babayaran niya ang lahat, pati na rin ang event ng kanyang ama. Sa kapalit, kailangan ni Ozuno ang kamao ni Park Ha-nun. Tanong ni Park Ha-nun kay Ozuno kung bakit niya kinamumuhian si Kim Chu, ngunit hindi siya sumagot. Malalaman mo rin sa kalaunan. Bumalik si Park Ha-nun sa paaralan. Ngayon, mayroon na siyang ungu sa likod niya, hindi siya kinakapos sa pera. Walang pag-aalinlangan niyang itinulak ang pinto ng silid-aralan at sinuntok ang mukha ng direktor na si Choi. Napagtanto ni Park Ha-nun na sa mundong ito, ang pera ang siyang nasusunod. Karangalan, relasyon, kalidad ng buhay. Kayang bilhin ng pera ang lahat. Ang pera ay Diyos. Ang direktor na si Choi ay sinuntok ni Park Ha-nun. Dati, isa rin siyang magaling na fighter. Akala niya walang mas malakas pa sa kanya hanggang sa nakilala niya si Park Ha-nun. Nadama niya ang galit noon. Napakalakas ni Park Ha-nun, 100 laban, 100 panalo, panalo sa ganap na paraan. Walang normal na tao ang makakagawa nito, tanging hayop lang. Nang pahirapan ni Kim Chu si Park Ha-nun dahil sa pera, napagtanto ng direktor na si Choi ang kahalagahan ng pera. Nagtayo siya ng shopping center at pinilit ang mga bata na bumili.
Kumita ng malaki ang direktor na si Choi at nagawa niyang yurakan si Park Han-un sa kanyang mga paa. Umakyat muli ang direktor na si Choi sa tuktok, pero ngayon, sinuntok siya ni Park Han-un na parang hayop. Sinaktan siya ng labis at lahat ay nakatingin sa kanya na parang punching bag, nakakahiya. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan, ngunit walang gustong tumulong sa kanya. Lahat sila ay nagbinibinihan. Patuloy na sinuntok si Choi ni Park Han-un. Hindi pa niya nararamdaman ang ganitong sakit, parang malapit na siyang mamatay. Sinubukan ng direktor na si Choi na tumakbo palabas ng silid. Hindi siya papayag na sa nakalipas na 2 taon, si Park Han-un ay parang isang manikin na kayang yurakan ng kahit sino. Tumakbo ang direktor na si Choi para hanapin si Park Si-wong, isang taong may utak na puro muscles na kayang gawin ang lahat para sa pera. Sinabi niya na kung mapapatumba ni Park Si-wong si Park Han-un, babayaran niya siya ng 1 milyon. Nakipagtawaran si Park Si-wong at ginawang 2 milyon. Kahit na nasasaktan ang puso ng direktor na si Choi, kailangan niyang pumayag para sa kanyang buhay. Ibinagsak ni Park Si-wong ang timbang sa lupa at lumapit kay Park Han-un, nakangiti. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng maraming pera para sa kanyang physical exam, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Kumuha si Park Han-un ng isang tumpok ng pera sa kanyang bulsa at sinabi sa kanya na kunin ito at umalis, na hindi dapat siya gumawa ng mga hangal na bagay kung malapit na ang exam. Kinuha ni Park Si-wong ang pera at tumabi, hindi na nakialam. Natakot ang direktor na si Choi. Itinapon siya ni Park Han-un palabas, nabasag pa ang salamin. Sa sandaling iyon, dumaan ang principal. Nagalit siya at kinumpronta si Park Han-un. Inimbitahan niya silang dalawa sa faculty room para magkape. Pinagalitan niya si Park Han-un, sinabi niyang noong first year pa lang siya, pinagbigyan na niya siya at hindi siya pinalaya sa paaralan, ngunit hindi na niya ito palalampasin sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa ang direktor na si Choi at nagtaas ng kilay, binabastos pa si Park Han-un. Hindi niya pinakinggan ang mga sinabi ng principal. Yumuko siya at sinuntok ulit ang direktor na si Choi. Sumabog ang mata ng principal at sinubukang pigilan siya, ngunit hindi niya ito nagawa. Sa sandaling iyon, may pumasok. Sinabi niya kay Park Han-un na tumigil. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Kim Bum-gon, isang abogado sa BL Law Firm, isa sa 3 pinakamalaking law firm sa Korea. Pagkatapos mag-usap ng abogado at ng principal, kumilos ang principal na parang asong nakabuntot, sinusuyo si Park Han-un, at pagkatapos ay pinalayas ang direktor na si Choi. Muling nakipag-usap si Park Han-un kay Ungu. Sinabi niya na napakadaling ayusin ang principal, na may hawak siyang maraming maruruming bagay na ginawa nito. Binantaan niya ito at umurong ito. Isa pa, ipapasok niya ang direktor na si Choi sa Juvenile Detention Center, na gagawing mas madali para sa kanya na magtrabaho, at kung mapupunta ang direktor na si Choi sa Juvenile Detention Center, makukulong din ang principal dahil sa kanyang hindi pagbabayad ng buwis at pagnanakaw ng pondo ng publiko. Sa puntong iyon, malayang magiging masaya si Park Han-un pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitimpi. Ngunit iyon ay sa ibang pagkakataon, mayroon pang ipagagawa si Ozunu kay Park Han-un. Galit na galit ang direktor na si Choi at sinuntok ang mesa. Hindi niya ito palalampasin. Kinabukasan, nagbihis ng makapal ang direktor na si Choi at pumunta sa isang apartment complex. Kumatok siya. Binuksan ng lalaki sa loob ang pinto at inimbitahan siya sa loob. Tinuturuan nila ang isa pang lalaki. Ang leader ay si Hwang Jin-suong, ang pinuno ng mga hudlom ng Yale Building. Mukhang iniutos din ni Director Choi na bugbugin ang lalaki dahil naging ulo na ito ng baboy. Inutusan ni Hwang Jin-suong ang kanyang mga tauhan na linisin ang pinangyarihan at tanggapin ang bisita. Sinalita kaagad ng direktor na si Choi ang kanyang problema. Gusto niyang mag-utos ng isa pang trabaho, babayaran niya ng 1 milyon. Nagmingning ang mga mata ng mga tauhan ni Hwang Jin nang makita ang pera. Hinampas ni Hwang Jin ang ulo ng isa niyang tauhan gamit ang batuta, sinasabing tumahimik ito dahil nakakahiya ito. Pagkatapos marinig ang kahilingan ng direktor na si Choi, sinabi ni Hwang Jin, baliw ka ba sa droga? Sasabihin mo ba na kailangan niya ng 1 milyon para ayusin si Park Han-un? Hindi siya maaayos ng normal. Itinuwid ng direktor na si Choi, ang paunang bayad ay 1 milyon. Kung magtagumpay ako, babayaran ko ng doble ang bonus. Hindi na nagdalawang isip si Hwang Jin at pumayag. Pumasok si Ozunu sa bahay.
Masaya siyang bumati, gaya ng dati, ngunit sa totoo lang, walang tao sa bahay. Kanina pa niya kinakausap ang litrato sa mesa. Nakakainis. 2 taon na simula noon at hindi ko pa rin makalimutan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Ina muli. Siguro hindi na ako pupunta rito ng ilang panahon dahil magiging abala ako sa malapit na hinaharap. Lumabas si Eli, sinabi ng kanyang tauhan na may ginawa ang direktor na si Choi. Hindi masyadong nagulat si Inay. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na gawin ang gusto niya. Sa bahay ni Park Ha-nun, nakatanggap ng tawag ang ama niya na inimbitahan siyang magtrabaho sa isang ilid sa magandang sweldo. Tuwang-tuwa siya at ipinagmalaki niya ito kay Park Ha-nun, ngunit walang kasing saya si Park Ha-nun. Tumayo siya at lumabas, sinasabing pupunta siya para mag-ensayo. Habang pababa siya ng hagdan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lily Inay. Ipinabatid nito sa kanya na umarkila ang direktor na si Choi ng ilang hudlom para saktan siya. Hindi nag-alala si Park Ha-nun at sinabi kay Lily Inay na hindi na niya kailangang tumawag dahil nandito na sila. Mayabang na bumati si Hwang Rin at ang kanyang mga tauhan kay Park Ha-nun. Bago pa siya makasagot, nagmaneho ang mga tauhan ni Hwang ng isang truck papunta kay Park Ha-nun. Tumalon si Park Ha-nun sa harap ng truck at sinipa ang windshield. Gumulong siya sa bubong ng sasakyan at nahulog sa lupa. Nagdudugo ang kanyang ulo. Akala ng mga tauhan ni Hwang na tapos na ang lahat. Natakot sila, ngunit hindi ganoon kasimple ang lahat. Tumayo si Park Ha-nun mula sa lupa. Tinitigan niya si Hwang Jin at ang kanyang mga tauhan, "Nagalit na ako, kayong mga walang hiya." Duguan si Park Ha-nun at dumudugo ng husto. Sa sandaling iyon, tiningnan ito ng mga tao at nagbulungan. Kinailangan ni Hwang at ng kanyang mga tauhan na sumakay sa sasakyan at umatras. Bago umalis, hindi nila nakalimutang sabihin, "Magkita ulit tayo, Park Ha-nun," ngunit ayaw itong palampasin ni Park Ha-nun. Gamit ang bilis ng isang flash, hinabol ni Park Ha-nun ang sasakyan. Mayabang pa rin ang mga tauhan ni Hwang sa sasakyan. Itinaas nila ang kanilang mga gitnang daliri kay Park Ha-nun, ngunit hindi pa sila nakapagyabang ng 3 segundo nang lumipad si Park Ha-nun at sumiksik sa sasakyan. Tumalon siya sa bubong ng sasakyan. Nagpanik ang mga tauhan sa sasakyan. Sinuntok ni Park Ha-nun ang windshield at direktang hinablot ang kwelyo ng isa at kinaladkad palabas ng sasakyan. Nataranta ang iba pang tauhan at sinabi kay Hwang, ngunit hindi nagpakita ng interes si Hwang at sinabing magpatuloy sa pagmamaneho. Umalis ang sasakyan. Nagising ngayon ang tauhan na kinaladkad. Nang makita niya ang kaaya-ayang mukha ng bida, halos sumabog ang kanyang pantalon. Tinanong siya ni Park Ha-nun kung saan papunta ang mga iyon, ngunit tinago ito ng tauhan, sinasabing wala siyang alam. Sa sandaling tapos na siyang magsalita, sinuntok siya ni Park Ha-nun sa mukha. Nanginginig sa takot ang tauhan, ngunit nagmatigas pa rin siya at tumangging magsalita. Sa huli, pinahirapan siya. Si Hwang at ang kanyang mga tauhan ay bumalik sa base, nagsasaya. Taliwas sa grupo ni Hwang, mukha ng direktor na si Choi na mamamatay na. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nasasabik gayong hindi nila nahuli si Lee Ha-nun. Kahit na tumanggap siya ng paunang bayad, dapat pa rin niyang tapusin ang trabaho. Mas mahalaga, kung hahabulin siya ni Park Ha-nun ngayon, paano niya siya lalabanan? Tahimik ang grupo ni Hwang. Tinapik ni Hwang ang balikat ng direktor na si Choi, inaalo siya at sinasabing huwag magalit sa maliliit na bagay. Binasag niya ang baso at inilagay ito sa mukha ng direktor na si Choi, tahimik na sinasabing, dahan-dahan lang, maluluto din ito. Bakit ka nagmamadali? Hindi mo maaring gamitin ang kutsilyo para pumatay ng manok. Hindi mo maaaring hulihin ang tigre, kahit na hindi natin nahuli si Park Ha-nun ngayon. Gumawa si Hwang ng isang magandang senaryo kung saan tatanggalin si Park Ha-nun at ang grupo ni Pung San. Sa loob ng 1 o 2 buwan, pahihirapan nila hanggang sa mamatay at mabuhay muli. Pagkatapos nito, doon sila magkakaroon ng pagkakataong patayin si Park Ha-nun. Sa paglalahad, biglang may kumatok sa pinto. Nasira ng isang suntok ang bakal na pinto. Nasira ang pinto sa isa pang suntok. Inutusan ni Hwang ang kanyang mga tauhan na suriin. Tiningnan niya ang salamin at nakita si Park Ha-nun. Nagulat ang tauhan. Nagmadali ang iba pa para kunin ang kanilang mga gamit, ngunit hindi nag-alala si Hwang. Ipinapalagay niyang hindi masisira ni Park Ha-nun ang bakal na pinto, kaya hinayaan na lang niya ito. Pagkatapos ng ilang sandali, tumahimik ang pinto.
Akala nila umalis na si Park Ha-nun, ngunit may sorpresa pa. Walang nag-akalang papasok ang bida sa pamamagitan ng balkonahe. Nasira niya ang windshield at pumasok. Natigilan si Huang. Ito ay nasa ikatlong palapag. Paano siya nakarating doon? Kumuha si Park Ha-nun ng kaunti at mas maraming sinuntok at natalo niya ang grupo ni Huang. Nang makita ito ng direktor na si Choi, naggangalit ang kanyang mga ngipin. Nagpaalam siya sa kanyang ina. Akala ko may masamang kutob ako. Tiningnan niya si Huang Jin, ngunit hindi siya natakot. Sinabi ni Direktor Choi, ang mga ito ay madaling makipagtransaksyon kay Park X-dong. Hindi dapat sila basta-basta. Nakaligtas sila hanggang ngayon, kaya dapat silang may isang bagay. Mukhang kapabayaan ang pagkatalo ni Park Ha-nun sa tatlo kanina. Kung maayos silang makikipaglaban, maaari nilang mabarahan si Park Ha-nun. Inutusan ni Huang ang mga tauhan na umakyat at hulihin ang bida. Humahangos ang mga tauhan na may dalang sandata. Maliksi na ginamit ni Park Ha-nun ang akrobatika para iwasan ang kanilang mga atake. Pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ng isang tauhan at itinulak siya pababa sa lupa. Gumamit ang tauhan ng maruming taktika, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Park Ha-nun para hindi siya gumalaw. Sinamantala ng isa pang tauhan ang pagkakataong ito at hinampas siya sa ulo gamit ang batuta, ngunit ang nabasag ay ang batuta, hindi ang ulo ni Park Ha-nun. Tumingin siya sa nanlilisik na mata sa lalaking nanakit sa kanya at itinapon siya sa bintana. Nahulog ng malaya ang lalaki sa lupa. Sa sandaling iyon, dumadaan ang isang motorsiklo at huminto. Lumabas ang isang magandang babae sa motorsiklo. Hindi nakagalaw ang tauhan ni Huang na itinapon sa bintana dahil sa malubhang pinsala. Nakita niyang parabang langit ang babae. Lumapit ang babae